Sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat, naninirahan si Mang Elias, isang mangingisda. Payak lang ang kanyang pamumuhay. May isang lumang bangka, sirang lambat, at kubong yari sa pawid. Ngunit sa kabila ng kahirapan, masayahin si Mang Elias at handang tumulong sa kapwa kahit kapos sa buhay. Isang araw, habang nangingisda siya sa gitna ng dagat, napansin niyang halos walang huli. Maghapon na siya sa laot at gutom na. Ngunit sa huling hagis ng kanyang lambat, nakahuli siya ng 3 piraso ng isda. Natuwa at nagmamadaling umuwi dahil sa gutom. Nagpahinga muna siya sa lilim ng puno. Sa sandaling iyon, may lumapit sa kanyang isang matandang babae sa tabing dagat. Payat may tungkod. At gutom na gutom ang itsura. "Manong, baka po pwedeng makahingi kahit konting pagkain. 3 araw na po akong di kumakain," pakiusap ng babae. Tinitigan ni Mang Elias ang mga isda. Gutom na rin siya, pero mas nanaig ang kanyang awa. Walang pag-aatubili, iniabot niya ang mga isda sa matanda. Ngumiti ito at nagsabing, "Salamat, Mang Elias. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa mo." Sa isang iglap, naglaho ang babae, at sa kanyang iniwang bakas, sumabog ang liwanag. Isang diwata pala ang kanyang tinulungan. Kinabukasan, paggising ni Mang Elias, gulat na gulat siya. Ang kanyang kubo ay naging malaking bahay. May bagong bangka, maraming lambat, at ginto sa kanyang mesa. Ang lahat ng tao sa baryo ay humanga sa bigla niyang pagyaman. Pero habang lumilipas ang mga araw, nag-iba ang ugali ni Mang Elias. Hindi na siya umingiti sa kapitbahay, naging mapagmataas, at nagsimulang tumangging tumulong. "Hindi ako tulad ninyo, ako ay pinagpala," ang panlalait niya sa mga tao, at sa isang dating kaibigan. Isang hapon, may lumapit muli sa kanya sa pamilihan, isang matandang babae na nanghihingi ng isda. "Aba, ikaw na naman? Sa dami ng tao rito, ako pa talaga ang lalapitan mo," sigaw niya. "Wala akong panahon magbigay sa mga tamad." Ngunit hindi sumagot ang babae. Sa halip, tiningnan lamang siya ng diretsyo sa mata at mumiti. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, biglang kumidlat at kumulog. Nang bumalik si Mang Elias sa kanyang tahanan na susunog na ito, wala na ang malaking bahay, wala na ang bangka, wala na ang ginto. Maging ang kanyang kasuotan ay napalitan ng dati niyang maruming damit. Bumalik siya sa dati niyang buhay. Lumuhod si Mang Elias sa baybayin at humagulgol. Sa likuran niya, narinig niya ang pamilyar na boses, ang matandang babae na naging diwata sa harap niya. Ang sabi, "Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihan ng puso," bago tuluyang naglaho sa hangin ang diwata. Bumalik sa dating pamumuhay si Mang Elias. Nakaupo sa dalampasigan, hawak ang kanyang pamingwit ng isda. Ang aral sa kwento: ang kabutihan ay nagbubunga ng biyaya, ngunit ang kasakiman ay sumisira sa lahat. Huwag kalimutan tumulong, lalo na sa panahon ikaw ay nasa itaas. Kung nagustuhan niyo ang mga kwento na ibinahagi ko sa inyo, paki-like, share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. Salamat po.